Magandang gabi guys. Ngayon pala ay pag-uusapan natin kung alin ang mas malaki ang pasahod, si Canada or si South Korea. Bali si South Korea pala ay may pasahod na monthly, samantalang si Canada ay may pasahod na weekly or every 2 weeks. Ngayon para pagtugmain natin sila, si South Korea ginawa ko, hinati ko yung sahod namin sa isang buwan para pagtugmain ang sahod sa Canada. Or meron din akong ginawa na si Canada ay ginawa kong monthly, inad ko lang ngayon para mapagtugma rin natin yung monthly. Pero sa ngayon ang pagtutugmain natin is yung per 2 weeks. Yun nga pala guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung mga detalye na nandito sa Canada ay ayon sa vlog ni OFW yung gala. Salamat sa vlog mo sir, kasi meron tayong pagtutugmain. Bali ito yung ipapakita natin kung magkano nga ba yung pinagkaiba sa sahod ng South Korea dito sa amin at sa sahod sa Canada. Ngayon pag-usapan na natin, ang unahin natin ay yung per oras. Si Canada ay mayroon siyang 19 Canadian dollar, o kung sa Philippine money ay nasa 790.21 pesos. 790.21 pesos. Si South Korea naman ay meron siyang per oras na 9,621, o kung sa Philippine money ay nasa 404.04 pesos. Mas malaki talaga ang sahod kay Canada pagdating sa per oras. Ngayon sundan naman natin yung per week. Sa per week natin, si Canada ay mayroong 836 Canadian dollar, o kung sa Philippine money ay nasa 34,769 pesos. Bali 34,769 pesos. So si South Korea naman ay may per week siya na 384,800 won, o kung sa Philippine money ay nasa 16,161.60 pesos. So halos doble ang sahod sa per week ni Canada kumpara kay South Korea. Ngayon sundan naman natin yung sahod sa Canada na every 2 weeks ay meron siyang 1,672 Canadian dollar. Bali sa 2 weeks na pasahod kay Canada ay meron siyang 1,672 Canadian dollar, na sa Philippine money ay nasa 69,538 pesos. So ganun kalaki ang isang sahuran kay Canada. 2 weeks lang yun pero nasa 69,000 na. Si South Korea naman, ang 2 linggo na sahod kay South Korea ay nasa 1,05,290 won, o kung sa Philippine money ay papalo siya ng 42,222.18 pesos. So kung pagtugmain natin, halos lamang ng pagkukumparahin natin, nasa lamang ng halos 30,000 si Canada every 2 weeks. Ngayon tingnan naman natin ang OT rate ni Canada. Ang OT rate ni Canada ay mayroon siyang 28.5 nasa Canadian dollar, na kung sa Philippine money ay nasa 1,185 pesos. So si South Korea naman ay mayroon siyang OT rate na 14,430 won, o kung sa Philippine money ay nasa 606.06 pesos. So mapapansin natin halos doble rin talaga ang sahod kay Canada. Ngayon tingnan naman natin ang monthly. Dodoblehin lang natin yung 2 weeks na sahod ni Canada para makita natin yung monthly niya.
para mapagkumpara natin sa monthly ni South Korea. Ngayon, ang monthly ni Canada ay mayroon siyang tumataginting na 3,344 Canadian dollar. O kung sa Philippine money ay tumataginting na 139,076.80 pesos. Ganun kalaki, halos 140,000 na ang isang buwan kay Canada. Take note, yung sahod pala na to kay Canada, hindi ko kinuha yung OT ni OFW yung gala. Kumbaga, ang pinagbasehan ko is yung minimum sahod ni Canada versus sa minimum sahod ni South Korea para mapagtugma natin. So, itong 139k niya na per month ay wala yung OT niya doon. Same lang din kay South Korea. Ngayon, si South Korea naman, ang monthly niya ay mayroon siyang 2,010,581 na kung ipapalit sa pera ng Pilipinas ay nasa 84,444.36 pesos. So, mapapansin natin, halos nasa 50 na ang lamang ni Canada. 40 to 50,000 ang lamang ni Canada na sahod kumpara kay South Korea. Ayun lang, mas malaki ang sahod talaga ni Canada kumpara sa amin, pero yun nga, pasalamat tayo sa kung anong kinikita natin. Kung ano man yung pinaghirapan natin, pasalamat na tayo. Yun lang guys, sana nakatulong sa inyo na malaman kung magkano ang pasahod sa bawat bansa, kung ano ba yung mas malaki magpasahod. Idea lang din kung alin ba talaga yung gusto nyong puntahan, si South Korea ba o si Canada. Pero alin man dito, magsipag tayo palagi at lagi tayong magdasal. Salamat sa pagkakataon na panonood nyo at sana nakatulong itong vlog na to. Maraming salamat sa inyo and God bless.